Good morning everyone. Welcome to Malu the Gardenera vlog. Once again, thank you so much to all who subscribing me. Thank you so much bro. Daghang salamat sa Bisaya pa. Maraming salamat sa lahat. So for today's video ay ipakita ko sa inyo yung aking mga phalaenopsis na ang kanilang bulaklak ay large size. And then, share ko sa inyo kung yung organic fertilizer na ginagamit ko sa kanila. So, organic fertilizer lang po ang ginagamit ko sa aking mga phalaenopsis, sa native phalaenopsis, o di kaya sa aking mga orchids na banda o dendrobium orchids. So, yan. I-share ko sa inyo ngayon. Kung napapansin nyo, ay yung aking phalaenopsis ay nasa malaking pot na siya. May butas sa gilid at sa ilalim. So dati itong phalaenopsis na to ay nasa maliit na pot, kaso lang nakikita ko na ang kanilang mga ugat ay nagsiksika na, kaya nag-decide ako na i-transfer ko sila sa malaking pot. So yun na yun. So magto 2 weeks na po sila dito sa malaking pot. So 3 months na po sila sa akin simula nang dumating sila dito. Ayan, kung nakikita ninyo, magaganda yung kanilang mga dahon. At saka 3 months na din akong gumagamit ng organic fertilizer sa kanila. Yan, inoobserbahan ko kung tatalab ba or mag-effect ba. So yun. Ito siya, yan yung ginagamit ko ay aloe vera at saka garlic. 3 piraso ng garlic na ganito kalaki. Ayan siya. Tapos, tinachop-chop ko yan ng maliit. So, minimix ko sa aloe vera yung garlic. Ayan. So, yan. Ito na. Meron na akong ginagawa kahapon. Nagbabad na ako dahil ngayon, schedule nila para sa kanilang pagdilig ng organic fertilizer. So, once a week lang po ako nagdilig sa kanila ng organic fertilizer. So, ito kasing aloe vera at saka garlic ay maganda sa ating mga plants. Kaya, ito ang ginagamit ko sa kanila dahil nakikita ko na yung improvement sa aking mga orchids nung simula nang ginagamit ko sila. Ayan, kinukuha ko lang yung mga lumulutang. Tapos ang itira natin ay yung tubig na kanyang pinagbabaran. Ayan siya. Ubusin natin lahat ng lumulutang para walang makaharang sa butas ng ating sprayer. Hindi ko na ito salain. Diretso ko siyang ilagay sa isang bottle. Ayan. Meron kasi akong bottle na maliit na ginagamit. Hindi naman siya ganong kaliit, sakto-sakto lang. Ayan, ito pwede naman gumamit kayo ng mineral water. Ayan, binubutasan ko ng maliliit yung kanyang takip. Yan, tapos ano na natin yung tubig na pinagbabara natin, ilagay na natin. Ayan, takpan. Tapos, idilig na natin sa ating fall. So, ganito ako magdilig sa kanila. Ayan. So, yun lang ang ginagawa ko. Tapos, nilagyan ko yung bulak o yung koto ng pinagbabaran na tubig ng garlic at saka ng ahos. Ayan, pahiran lang natin yung ilalim ng dahon at saka yung sa istaas. Dahil sa ilalim ay doon ang galing yung or titira yung mga punggos. Yan, pahira natin. Kung nakikita nyo, super dumi yung bulak o yung cotton. Yan siya. Yan. So, once a week lang po ako nagdidilig. Ayan, tapos na. Kung nakikita ninyo, super healthy sila at super healthy yung kanilang mga dahon. So, yun lang po ang ginamit ko sa kanila. So, magti 3 months na din po akong gumamit sa kanila ng organic fertilizer which is aloe vera at saka garlic.
So yung sinishare ko sa inyo ay based lang po yan sa mga ginagamit ko sa mga plants o sa orchids ko. Yan. Itong nakukuha nating mga lumulutang na aloe vera at saka garlic ay gagamitin pa din natin yan ng isang gabi. So ibabad natin yan ulit ng isang gabi. Tapos yun naman din ang gagamitin kong spray sa aking native Phalaenopsis bukas. Yan. So, yun lang. Gagamitin ko yan uli. Tapos, yung mga lumulutang na din yan, kung hindi ko nagagamitin, ay ilagay ko sa potting mix ng aking ornamental plants. So, yun lang. So, thank you for watching and please subscribe my YouTube channel, Malu the Gardenera Vlog.